Si Mira ay isang scholar sa pampublikong pamantasan. Masipag, tahimik, at laging nasa unahan ng klase. Isang hapon, sa gitna ng katahimikan ng library, doon nagsimula ang kwento na hindi niya inakalang babago sa kanyang buhay. Miss, may nalaglag kayong notebook. Napalingon si Mira mula sa binabasa niyang libro sa library. Nakayoko ang isang lalaki. Hawak ang kulay asul niyang notebook na puno ng lecture notes at mga doodle. Medyo basa pa ang buhok nito. Halatang kakapasok lang ng library at naulanan. Salamat. Nahihiya niyang tugon. Pasensya na, hindi ko napansin na nahulog ko pala. Ngumiti ang lalaki. Bahagyang binuksan ang notebook. Sayang kung mawawala. Ang dami pang laman oh. Puro graphs, marketing plans at quotes tungkol sa coffee. Napatawa rin si Mira, bahagyang namula. Oo, kapag antok na ako sa pag-aaral, kape nang hinahanap-hanap ko. Jonas nga pala. Inabot nito ang kamay niya. Diretso ang tingin, may kumpiyansa, ngunit hindi mayabang. Mira, sagot niya, mahina ngunit malinaw. Mula noon, tila hindi na sila naging estranghero. Sa mga sumunod na araw, madalas na niyang makita si Jonas. Minsan sa library, minsan sa kantin, minsan sa ilalim ng parehong lilim ng puno kung saan siya madalas mag-review. Lagi itong may dalang ngiti at kung minsan ng kape. Madalas niya itong makwentuhan ng ganap niya sa buhay. Kaya naman, agad na napalagay ang loob niya dito. Bukod sa nakikinig ang binata, magaan itong kausap. Tipong walang panghuhusga o pagbibigay ng opinyon na hindi naman hinihingi. Isang araw, habang abala sila sa group project, nagtanong si Jonas. Bakit parang laging seryoso ka, Mira? Hindi ka ba napapagod sa kakaaral? Napangiti siya dito. Pagod, oo. Pero mas pagod sigurong mangarap kung wala kang ginagawa para abutin ito. Gusto kong matupad ang pangarap ko, ang maiahon ng pamilya ko sa kahirapan. Hindi na bumabata sina mama at papa. Ang bigat naman nun, sabi ni Jonas at napangiti. Pero gusto ko yung sagot mo. Tama ka. Dapat nga hindi na nagtatrabaho ang mga magulang, lalo na kapag matanda na talaga. Medyo humina ang huling parte. Hindi marangya ang pamumuhay ni Mira. Wala siyang bagong cellphone o magarang bag. Tulad ng iba sa pamantasan. Pero may tapang siya, yung uri ng tapang na tahimik, pero ramdam mong hindi basta-bastang bibigay. Samantala, si Jonas naman, anak ng karaniwang pamilya sa probinsya. Ambisyoso, puno ng ideya, at may pangarap ding magtagumpay sa buhay. Competitive si Jonas at isa yon sa hinahangaan ni Mira dito. Minsan, habang kumakain sila ng fishball sa tapat ng campus, bigla itong nagsalita tungkol sa gusto niyang makamit balang araw. Alam mo, Mira, pangarap ko magkaroon ng bahay. Hindi kailangan malaki. Basta may bintanang tanawang araw tuwing umaga. Solve na sa akin. Ngumiti si Mira. Ang simple lang ng gusto mo ah. Basta may araw na sumisikat sa bintana. Oo, sagot ni Jonas, nakatingin sa langit. Kasi kapag may araw, ibig sabihin may simula pa. May pag-asa pa rin kahit anong mangyari. Tumango lang si Mira ng tahimik. Ilang buwan pa lang niyang kilala si Jonas, pero sa sandaling yon, ramdam niyang pareho sila ng pangarap. Yung simpleng maniwala na may magandang bukas pa rin na naghihintay kahit gaano kalakas ang bagyo. At sa ilalim ng liwanag ng streetlights, habang patuloy silang kumakain ng fishball, ay nagkakwentuhan tungkol sa kanilang mga buhay. Pagkalipas ng ilang linggo, isang gabi ay bumuhos ang malakas na ulan. Sila na lang ang naiwan sa library. Tahimik, tanging patak ng ulan sa bubong ang maririnig. Mukhang hindi pa agad titigil to, sabi ni Jonas at nakatanaw sa labas. Sanay na ako, sagot ni Mira. Ganito rin sa amin, biglang bumubuhos kahit walang babala. Ngumiti si Jonas. Basta may araw na susunod, ayos lang yan. Tama ka. Mas mabuting pagod sa pagsisikap kesa kampante sa wala. Nakangiting sagot ng dalaga. Scholar ka nga talaga.
Natatawang sabi ni Jonas. Hindi halata, no? Hindi ah. Kahit sinong makakausap mo, mahalata agad nilang matalino at responsable ka. Na isa kang scholar. Namubola ka pa. Todo ngiti si Mira. Sinubukang itago ang kilig. At doon, sa gitna ng ulan, nagsimula ang tahimik na koneksyon sa pagitan nila. Simple, totoo, at hindi nila alam na unti-unti pang lumalalim ang lahat. Nang humina ang ulan, natapos na rin ang kwentuhan nila. Nag-ayos sila ng gamit, tahimik pero magaan ang pakiramdam. Sabay na tayo palabas, sabi ni Jonas habang binubuksan ang payong. Sige, sagot ni Mira nang nakangiti. Sa labas ng library, basa pa ang kalsada. Tahimik silang naglakad, sabay sa malamig na hangin. Pagdating nila malapit sa terminal ng jeep, tumigil si Jonas. Dito ka na lang? Tanong nito. Oo, salamat ha, sagot ni Mira. Ang gaan ng pakiramdam ko. Maraming salamat at nariyan ka. Mas nakakapag-isip-isip ako tungkol sa buhay ko. Ngumiti si Jonas. Minsan yun lang din talaga ang kailangan. Yung may nakikinig. Tumango si Mira saka kinuha ang bag. Salamat ulit, Jonas. Ngumiti ito, bahagyang tumango. Ingat ka, Mira. Habang sumasakay siya sa jeep, lumingon si Mira. Nakita niya si Jonas, nakatayo pa rin sa gilid ng kalsada. Nakataas ang payong, nakangiti. At sa sandaling yon, hindi niya pa alam kung anong tawag sa nararamdaman niya. Pero isang bagay lang ang sigurado. Mula sa simpleng gabing yon, nagsimula ang isang koneksyon na hindi niya makakalimutan. Kinabukasan, dumating si Jonas sa klase ni Mira. May dalang maliit na kahon. Nagdala ako ng chocolates para hindi ka na puro kape, sabi nito. Ngumiti si Mira at todo-todo ang pasasalamat sa kaibigan. Habang lumilipas ang mga buwan, lalo pa nilang pinagbutihan ang pag-aaral. Naging opisyal na rin silang magkarelasyon. Tinanggap ni Mira ang pagmamahal ni Jonas na tinumbasan ng lalaki ng mga pangakong kahit kailan ay hindi ito iiwan. Magkasabay silang nagre-review, nagkakape at nagtutulungan sa mga project. At nang malapit nang matapos ang semester, sabay nilang hinarap ang bagong yugto. Si Mira, buo ang pangarap. Si Jonas, puno ng pag-asa. Hindi ko akalain, Jonas, nakagraduate na tayo. Ngumiti si Mira habang nakatingin sa diploma nila na natanggap sa entablado. Sa gitna ng init ng araw, sa likod ng mga lobo at bulaklak, nakatayo silang magkatabi, pawisan, pagod, pero puno ng tuwa. Eto na, Mira, sabi ni Jonas, hawak ang kamay niya. Simula na ng tunay na laban. Laban talaga? Natatawa niyang sagot. Akala ko tapos na tayo sa paghihirap. Hindi pa. Dito pa lang magsisimula ang lahat. Pero huwag kang mag-alala. Kasama mo ako. At doon, sa gitna ng ingay ng mga kaklase at nagkakasiyahang mga magulang, parang lumambot ang paligid para kay Mira. Totoo ang lahat. Tapos ng pag-aaral at ngayon ay haharapin na nila ang realidad. Naghahanda si Jonas para sa exam na magbibigay sa kanya ng lisensya para maging engineer. Habang si Mira ay nagpi-freelance muna. Minabuti niyang hindi muna ibigay ang lahat ng oras niya sa iisang kumpanya. Pagkaraan ng ilang buwan, nakapasa si Jonas sa licensure exam. Agad din siyang nakahanap ng trabaho bilang junior engineer sa isang construction firm. Samantala, si Mira naman ay nakakuha ng posisyon bilang marketing assistant sa isang maliit na kumpanya ng appliances. Isa sa mga pinakamalaking desisyong ginawa nila ay ang magsama sa iisang bubong para mabawasan ang gastos. At sa umpisa, puro kwento ng tagumpay at pag-asa ang mga araw nila. Hindi ko alam kung paano ko gagawin to, Mira, sabi ni Jonas habang hawak ang unang sweldo niya. Parang gusto kong ibigay lahat sa'yo. Hindi mo kailangan ibigay. Basta mag-ipon tayo, sagot ni Mira habang maingat na isinasalansan ang mga resibo sa sobre.
Gayon din ang gagawin ko para sa magiging bahay natin, para sa future. Kahit pagod, masaya silang magkasabay sa bus pauwi. Sa maliit na apartment na inuupahan nila, halos walang laman kundi ang isang kama, lumang lamesa at maliit na kalan. Pero bawat sulok ay puno ng pangarap. Isang gabi, habang kumakain ng instant noodles, bigla itong nagsalita. Mira, alam mo ba gusto ko mag-propose? Pero parang ang hirap kapag ganito lang tayo. Bakit naman? Hindi mo ba ako kayang pakasalan ng walang pera? Biro niya rito. Hindi naman sa ganun, sagot ni Jonas nang nakangiti. Gusto ko lang kapag kinasal tayo, hindi mo mararamdaman yung kakulangan. Gusto kong may konting ipon, may maayos na simula. Napangiti si Mira, marahang hinawakan ang kamay niya. Hindi ko kailangan ng magarang simula, Jonas. Basta ikaw ang kasama ko, yun lang ang kailangan ko. At doon niya nakita ang tingin ni Jonas. Yung tingin ng lalaking nangangarap, hindi lang para sa sarili, kundi para sa babaeng nasa harap niya. Lumipas ang isang taon, nakaipon sila kahit kaunti, at sa tulong ng pamilya ni Jonas, natuloy ang kasal. Simple lang ang seremonya, nakasuot ng barong at puting wedding dress, puno ang paligid ng mga bulaklak, at ilang piling kaibigan ang saksi sa pag-iisang dibdib nila. Wala silang wedding planner o engranding hotel, pero may halakhakan at yakap na totoo. Mira, sabi ni Jonas habang nakatayo sa harap ng altar. Mahigpit ang hawak sa kamay niya. Pinapangako kong sa hirap at ginhawa, ikaw ang lagi kong pipiliin. Ngumiti si Mira, nangingilid ang luha. At ako naman, Jonas, ipinapangako kong kahit wala na tayong iba kundi isa't isa, magiging sapat pa rin yun para sa akin. Tumunog ang kampana, naghiyawan ang mga tao para sa bagong kasal. Pagkatapos ng kasal, lumipat sila sa isang mas maayos na apartment. Naglagay sila ng mga halaman at mga larawan sa dingding. Mga simpleng alaala ng unang mga araw ng pagiging mag-asawa. Sa bawat umaga, sabay silang nag-aalmusal bago pumasok. Sa gabi, sabay na nagkakwentuhan tungkol sa araw, sa trabaho, mga kliyente, at mga pangarap. Mira, sabi ni Jonas isang gabi habang nakahiga sila sa kama. Gusto kong magpatayo ng sarili kong construction business balang araw. Hindi ko gustong habang buhay na empleyado. Sure, gawin mo yan. Susupport kita dyan, sagot niya. Basta wag mo akong kalimutan kapag yumaman ka na. Hindi kita makakalimutan kahit kailan, sabi ni Jonas habang tinutokso siya ng halik sa noo. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong yumaman. Ngumiti siya. Sa mga panahong yun, totoo ang lahat. Walang lihim, wala pang lamat. Tanging pagmamahalan at pagtitiwala lang. Tuwing weekends, laging may lakad silang dalawa. Minsan sa parke para mag-jogging, minsan sa palengke para mamili ng gulay habang nag-aasaran. Kapag may extra silang pera, pumupunta sila sa mall, nanonood ng sine o kumakain ng street food na paborito nila noon pa. Si Jonas, kahit pagod sa trabaho, laging may pasalubong, isang box ng donut o maliit na bouquet ng bulaklak. Si Mira naman, hindi nakakalimot magluto ng paborito nitong sinigang tuwing linggo. Sa bawat halakhak, sa bawat kwentuhan bago matulog, ramdam nilang natupad ang pangarap nilang bahay na may araw tuwing umaga. Wala silang marangyang buhay pero puno ng saya at pag-asa. Sa panahong yun, inakala ni Mira na yun na ang panghabang buhay. Ang simula ng isang pag-ibig na hindi na matatapos. Lumipas ang isa pang taon at nag-iba ang ihip ng hangin. Mas naging abala si Jonas sa trabaho. Madalas itong pagod, tahimik, at minsan ay hindi na rin nakakasabay sa hapunan. Ngunit hindi ininda ni Mira.
Inisip niyang parte lang yon ng pag-unlad at pag-abot sa pangarap. Pagod ka na naman? Tanong niya minsan, dala ang mainit na sabaw. Medyo, sagot ni Jonas. Maraming reports at maraming site visits. Gusto mo bang magbakasyon kahit isang araw lang? Punta tayong Tagaytay? Magpahinga. Ngumiti si Jonas pero hindi na ito umabot sa mga mata. Sa susunod na lang, Mira, kapag may oras. At yun ang huling beses na narinig niyang mangako ito na aalis sila. Ngunit sa kabila ng mga pagbabago, pinili pa rin ni Mira na umasa. Dahil ganoon siya magmahal, hindi sa kasaganaan, kundi sa tiwala. Hindi niya alam na habang pinanghahawakan niya ang pangako nila na sa hirap at ginhawa, unti-unti na palang nagbabago ang isip ng lalaking minsang nangako na pipiliin siya. At sa mga gabing mag-isa siyang kumakain, sa mga umagang walang paalam na halik, nagsimula ng mabuo ang tanong sa puso ni Mira. Isang gabi, tahimik lang si Mira habang nakatingin sa pinto. 9:00 na ng gabi at gaya ng mga nakaraang linggo, wala pa rin si Jonas. Nakatabi sa mesa ang sinigang na paborito nito. Hindi man lang nagalaw. Pagdating ni Jonas, pagod at nakayuko, mahinahon niyang tinanong. Late na naman? May overtime kami. Ang daming revision sa site, sagot nito. Ganun ba? Kumain ka muna. Mamaya na lang. Gusto ko munang magpahinga. Tahimik siyang tumango, ngunit sa ilalim ng ngiti, may tanong na bumabalik. Kailan pa siya nagsimulang lumamig? Lumipas ang mga araw at lalong naging madalang ang lambing ni Jonas. Isang araw, habang naglalaba, may nalaglag na resibo mula sa pantalon nito. 2 kape, 2 cake. Matagal niyang tinitigan yon. Sa una, pinilit niyang maging kalmado. Siguro kasama lang sa trabaho. Siguro may ka-meeting. Pero habang iniisip niya, lalo lang siyang nababalot ng kaba. Pag-uwi ni Jonas, nakaupo si Mira sa mesa, hawak ang resibo. Galing ka ba sa site kahapon? Mahina niyang tanong. Bakit? Pinakita niya ang resibo. Coffee shop, 2 kape, 2 cake. Kasama mo ba yung kliyente? Napatigil si Jonas. Kita sa mukha nito ang pagkabigla. Mira naman, huwag ka masyadong nag-iisip. Meeting lang yun. Meeting? Mariin ang tono niya. Sa ganitong oras ng gabi? Trabaho nga sabi. Bigla nitong buliyaw. Nagulat si Mira. Hindi siya sanay na sumisigaw si Jonas. Tahimik siyang tumingin sa asawa. Pilit nilulunok ang sakit. Hindi kita inaakusahan, Jonas. Nagtatanong lang ako. Ngunit lumayo ito, kinuha ang susi ng kotse at lumabas ng bahay. Naiwan si Mira, hawak pa rin ang resibo. Parang patalim na unti-unting hinihiwa ang kanyang tiwala. Kinabukasan, pumasok pa rin si Mira sa trabaho. Pinilit niyang umiti, pinilit maging normal. Okay ka lang? Tanong ng katrabahong si Luz. Okay lang, medyo pagod lang. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi pagod ang problema. May mabigat na bagay na unti-unting bumabagsak sa pagitan nilang mag-asawa. At hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga dokumento sa laptop ni Jonas, napansin niya ang bagong folder, site photos. Binuksan niya ito. Sa una, puro larawan ng gusali, blueprint at construction materials. Ngunit sa huling bahagi, may isa pang folder, personal. Kinabahan siya, binuksan niya yon, at doon niya nakita ang mga litrato. Si Jonas, nakangiti, kasama ang isang babaeng hindi niya kilala. Nakablend ang buhok nito, bagamat hindi masyadong kita ang mukha. Maganda, masayahin at pamilyar ang background. Ang parehong coffee shop sa resibo. Napasinghap si Mira. Hindi niya alam kung anong mas masakit.
ang mga ngiting yon na matagal na niyang hindi nakikita sa asawa o ang katotohanang hindi na siya ang dahilan ng mga ngiti nito. Pag-uwi ni Jonas, hindi agad nagsalita si Mira. Tahimik siyang naghain ng hapunan. "Kumusta ang site?" tanong niya sa kalmadong tono. "Pagod pero okay lang." Sagot ni Mira sabay lagay ng sabaw sa mangkok. "Buti may oras ka pang magkape kasama yung babae sa site." Biglang tumigil si Jonas. Ano?" "Tinanong ko lang." Tugon niya at walang emosyon. "Kilala ko na siya, yung babae na lagi mong kasama." "Wala akong alam sa sinasabi mo." Mariing sagot ni Jonas. "Wala nga ba?" Itinapat niya ang mga litrato kay Jonas. "Explain mo nga kung bakit ganyan ang ngiti mo." "Hindi ako pinanganak kahapon, Jonas." Matagal ito na hindi nagsalita. Pagkatapos, tumayo. "Mira, pagod ako. Ayoko ng gulo. Huwag mo kong husgahan." "Husgahan? Sino bang niloloko mo?" Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, iniwan na siya nito nang walang paalam. Naiwan siyang mag-isa, tahimik, luhaan, at yakap ang mga ebidensyang kahit siya ay ayaw ng paniwalaan. Umupo siya sa harap ng bintana. Pinagmasdan ng ulan. Naalala niya ang unang beses nilang nagkita. Ang mga pangako, ang mga gabing sabay silang naglalakad pa uwi. Ngayon, tila lahat ng yun ay unti-unting natutunaw sa lamig ng katahimikan. Hindi pa siya sigurado noon, pero sa loob ng kanyang puso, may mahinang boses na nagsisimulang bumulong. May lihim na si Jonas, at ito na ang simula ng pagkalamat ng pag-ibig na minsang buong puso niyang pinaniwalaan. "Mira, buti nakilala rin kita. Ako nga pala si Clarice." Inabot ng babae ang kamay niya, bitbit ang basket ng prutas. Kabababa lang ni Mira mula sa tricycle nang salubungin siya ng bagong mukha sa tapat ng apartment. "Bagong lipat kami sa kabilang unit," wika ni Clarice at nakangiti. "Sabi ng may-ari, mag-asawa raw kayong nakatira rito. Baka minsan pwede bang makikikapi ako dyan sa inyo?" Ngumiti si Mira. "Walang problema. Punta ka lang doon, kato ka lang." Kinabukasan, maagang kumatok si Clarice, may dalang pandesal. "Good morning, neighbor!" Napilitan si Mira na magpakape. Sa umpisa'y masaya, puro usapang trabaho at budget. Pero habang tumatagal, tila naging parte na ng araw niya si Clarice. Madalas nilang pag-usapan si Jonas. "Baka naman stress lang sa trabaho ang asawa mo," sabi ni Clarice at may kumpiyansa sa tono. Isang gabi pag uwi ni Jonas, nadatnan niyang dalawa. "Jonas, ito nga pala si Clarice," ani Mira. Ngumiti si Clarice. "Finally, nakilala na rin kita." Sandaling nagtagpo ang mga mata nila. Isang tingin lang, pero may kakaibang lamig na sumingit sa pagitan nilang tatlo. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Mira na madalas nang makipag-usap si Jonas kay Clarice. "May pinapagawa raw sa lababo," sabi ni Jonas isang gabi. "Tutulungan ko muna bago pumasok." "Ha? May trabaho ka. Baka malate ka," sagot ni Mira. "Madali lang yun." Ngumiti ito. Tila ba may ibang sigla. Kinabukasan, maaga itong umalis. Maayos ang suot, bagong planchang polo at may halatang kasiglahan. Ilang oras pa, napadaan si Mira sa unit ni Clarice, dala ang hiniram na platito. Kumatok siya pero walang sumagot. Lumipas ang mga linggo, lalong naging madalas si Clarice sa paligid. Minsan, maririnig ni Mira ang tawa nito o ang boses ni Jonas sa kabilang unit. Isang gabi, nakakita si Mira ng maliit na kwintas sa bulsa ng polo ni Jonas. "Para kanino to?" tanong niya sa asawa. "Regalo sa office mate," mabilis na sagot nito. Kinabukasan, narinig ni Mira si Clarice habang kausap ang kapitbahay nila. "Salamat kay Jonas, inayos niya yung cabinet ko," masayang sabi nito.
Ngumiti si Mira ng pilit, pero sa loob niya, malinaw na may lihim na unti-unting nabubuo sa pagitan ng dalawa. Mira, late na ako. May meeting kami sa site. Paalam ni Jonas. Walang lingon habang nagbibihis. Parang normal na lang ang bawat palusot. Meeting na naman? Tanong ni Mira habang nagsasandok ng kanin. Project deadline. Maikli lang nasabi nito. Kinuha ang susi at folder saka humalik sa pisngi niya. Isang ritual na matagal nang nawala ang lambing. Pagkasara ng pinto, bumalot ang lamig sa bahay. Wala nang tawanan, wala nang kwentuhan sa umaga. Katahimikan na lang ang natitira. Lumipas ang mga araw, pareho pa rin. Maagang aalis, gabing uuwi, at tuwing tatanungin, lagi lang kalmado si Jonas. Baka ako lang ang nag-iisip, bulong ni Mira sa sarili, pilit na pinaniniwalaan na maayos pa rin ang kanilang relasyon. Isang gabi na bumuhos ang malakas na ulan, wala pa rin si Jonas. Pagsapit ng umaga, nadatnan niya itong tulog at amoy bagong pabango. Jonas, anong amoy ito? Gamit ng kasama ko. Na-sprayan lang ako, magkatabi kasi kami. Sagot nito. Tahimik si Mira, pero sa loob niya, alam niyang may mali. Hindi lang yun basta amoy na hindi sa kanya. Pagkaraan ng ilang araw, sinabi ni Jonas na may out-of-town project daw sila. 2 days lang to, Mira. Sabi niya habang nag-iimpake. May kailangan lang i-inspect sa site. Tumango si Mira pero may kutob siyang hindi mapakali. Kinabukasan, maaga itong umalis. Ilang minuto ang lumipas, sinundan niya ito. Bitbit ang cellphone, tahimik lang sa sasakyan. Pagdating sa tapat ng isang hotel, huminto ang kotse ni Jonas. Hindi yun construction site, isang hotel na pamilyar sa kanya. Doon sila nagse-celebrate ng mga espesyal na okasyon. Pero sa halip na siya ang kasama, ibang babae ang bumungad sa kanya. Si Clarice, ang kanyang kapitbahay sa apartment. Nakangiting sinalubong ni Clarice ang asawa niya na parang walang mali. Tahimik na kinuha ni Mira ang cellphone at kinuha na ng litrato ang dalawa. Hindi para ipahiya, kundi para patunayan sa sarili na hindi siya nasisiraan ng bait. Pag-uwi niya, dala niya ang mga litrato. Pero kahit hawak niya ang katotohanan, hindi pa rin niya kayang tanggapin na ang lalaking minahal niya ay siya ring unang nanira ng tiwala niya. Sa loob ng 2 araw na yon, halos hindi mapigil ni Mira ang pagluha. Hindi pa rin niya matanggap ang nakita. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang ngiti ni Clarice, ang mga mata ni Jonas, at ang yakap nito sa isa't isa. Patunay ng pagtataksil. Makalipas ang 2 araw, sinubukan niyang maging kalmado. Nagluto siya ng hapunan, inayos ang mesa, at nagsuot ng paborito niyang blusa. Yung kulay asul na sabi ni Jonas ay bagay daw sa kanya. Pagpasok ni Jonas ng pinto, agad siyang lumapit. Jonas, may pag-uusapan tayo. Tumingin ito at napakunot ang noo. Pagod ako, Mira. Bukas na lang. Ngayon na, kinuha niyang cellphone at pinakita ang larawan. Baka naman gusto mong ipaliwanag to. Nanlaki ang mata ni Jonas. Sinundan mo ako. Wala akong ibang paraan para malaman ng totoo. Tumahimik ito ng ilang sandali. Pagkatapos ay tumingin ng matalim. Wala ka talagang tiwala sa akin, ano? Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Tumulong lang ako kay Clarice sa grocery, yun lang yun. Grocery? Sa hotel? Bakit doon? Magkapit-bahay tayo. Bakit? Bawal ba yun? Nagkataon lang yan. Masyadong madumi naman ang iniisip mo. Jonas, mahinang sambit niya habang nakaupo sa sofa. Kung ayaw mo na, sabihin mo na. Mas mahirap yung ginagawang baliw ako dito sa bahay. Ano bang pinagsasasabi mo? Alam ko ng totoo. Ito lang ang ebidensya, oh. Tumawa si Jonas ng mapait. Anong totoo?
O yung imbento mong kwento mula sa selos mo? Hindi na sumagot si Mira. Umiling na lang. Ang hirap palang paniwalaan ng taong marunong magsinungaling ng nakangiti. Tumitig muna ng masama si Jonas bago umalis ng gabing yon at hindi na umuwi pa. Iniwan si Mira sa loob ng bahay na sila mismo ang bumuo. Ngayon ay tila puno ng paalala ng isang pagmamahalan na unti-unti nang namamaalam. Kinabukasan, dumaan si Clarice na akala mo'y walang ginagawang masama. Uy, Mira, si Jonas ba nakaalis na? Nakangiting tanong pa nito. Ngumiti si Mira. Oo, pero huwag ka mag-alala. Hindi na ako maghihintay sa kanya. At sa unang pagkakataon, may tinig ng galit sa loob ng boses ni Mira. Hindi pa yun ang paghihiganti, pero yun ang simula ng pagbangon ng isang babaeng niloko at inapi. Halos 2 araw bago muling bumalik si Jonas. Mira, pagod ako. Ayoko ng gulo. Bungad agad ng magaling niyang asawa. Tahimik siya sa loob ng ilang segundo bago marahang nagsalita. Gusto ko lang ng sagot, Jonas. Paano mo nagawa sa akin to? Tiningnan siya nito sa mga mata bago sumagot. Hindi na ako masaya. Araw-araw pare-pareho na lang. Gigising, kakain, trabaho, bahay. Paulit-ulit, parang nakakulong. Sabi ni Jonas. Halos hindi makahinga si Mira nang marinig ang mga salitang yon. At ako ang kulungan mo? Hindi ko sinasabing kasalanan mo pero nawala na yung spark, Mira. Wala na. Wala na? Nanginginig ang tinig niya. Yun lang? Ganon kadali burahin ang lahat ng pinagsamahan natin? Ngunit tumahimik si Jonas. Tumalikod ito, kinuha ang mga gamit sa aparador at nagsimulang mag-impake. Anong ginagawa mo? Lalabas muna ako. Kailangan ko mag-isip. Kakarating mo lang ah. Hindi mo kailangan mag-isip sa labas, Jonas. Dito ka mag-isip. Sa bahay na pinagsikapan nating buuin. Ngumiti ito ng mapait. Pinagsikapan ko, Mira. Ako nagbabayad ng renta. Ako ang bumili ng lahat ng gamit dito. Kaya kung ayaw mong tumahimik, ikaw na lang ang umalis. Napatigil si Mira. Parang sinabuyan ng yelo ang kanyang buong katawan. Ako ang umalis? Hindi ko sinasadyang sabihin paalisin kita pero kung ganito rin lang, walang patutunguhan. Hindi mo sinasadya pero sinabi mo. Tumigil siya sa pagsasalita. Hindi niya mapigilan ang pagpatak ng luha. Jonas, minahal kita. Sa hirap, sa pagod, sa lahat. Pero bakit ganito ang kapalit? Tumingin si Jonas. Minsan kailangan mong piliin ang sarili mo, Mira. Napatawa siya, malungkot at may galit. Kailangan mong piliin ang sarili mo? O si Clarice ang pinipili mo? Wala akong babae, sabi ni Jonas, pero halata sa mukha nito ang pag-iwas. Lumapit si Mira, tiningnan ito ng diretso sa mga mata. Wala kang karapatang husgahan ako, bulyaw ni Jonas. Sobra ka ng praning, lahat na lang iniisip mo. Hindi ko kailangan mag-isip, Jonas. Sigaw niya dito. Dahil matagal ka nang hindi umuuwi, matagal ka nang nagsisinungaling, at matagal mo nang tinitingnan ng babaeng yon na parang ako nung una mo akong minahal. Parang tumigil ang mundo. Walang maririnig kundi ang mabigat na paghinga nilang dalawa. Pagkatapos, ibinagsak ni Jonas ang bag. Kung ayaw mo na, lumayas ka. Sabi ko na sa'yo, ako nagbabayad dito. Wala kang karapatan na palayasin ako. Hindi nakapagsalita si Mira. Tila lahat ng salita ay naubos kasabay ng pagputol ng tiwala. Tumingin siya sa paligid, sa mga dingding na pininturahan nila ng magkasama. Sa mesa kung saan sila sabay kumakain. Sa kama kung saan dati ay puno ng romansa at halakhakan. Ngayon, lahat yun ay naging mga labi ng isang buhay na iniwan. Kung yan ang gusto mo, aalis ako. Pero tandaan mo, Jonas, hindi ko kailangang sumigaw para iparamdam sa'yo kung gaano mo ako sinaktan. Walang tugon si Jonas.
Tahimik siyang nag-impake ng ilang damit, bit-bit ang maliit na bag. Sa bawat hakbang patungo sa pinto, ramdam niya ang bigat ng lahat. Hindi ng gamit, kundi ng mga alaala. Bago siya lumabas, humarap siya kay Jonas na nakaupo na ngayon sa sofa. Tahimik at walang ekspresyon. Akala ko, kaya nating harapin ang hirap. Pero ang hindi ko alam, ikaw pala ang unang susuko. At sa huling sandali, nagbitiw siya ng salitang parang sumpa at panalangin. Darating ang araw, Jonas, na mararamdaman mong wala akong ginawang mali kundi ang mahalin ka ng totoo. Pagkatapos nun, binuksan niyang pinto at lumabas. Sa labas, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi at ng ulan na parang sinasadya siyang hugasan sa lahat ng sakit. Lumakad siya palayo sa tahanang minsan niyang tinawag na paraiso. Habang sa likod niya, unti-unting sumasara ang pinto, simbolo ng pagwawakas ng isang pag-ibig at pagsilang ng isang bagong mira. Hindi na siya iiyak, hindi pa man tapos ang laban, alam niyang may araw din siyang magigising na hindi na siya ang niloko, kundi ang babaeng hindi na kailanman magpapaloko ulit. Tahimik ang buong gabi, at ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pagtunog ng ulan sa bubong ng inuupahan ni Mira. 2 araw na siyang wala sa bahay nila ni Jonas. Sa maliit na silid na pansamantala niyang tinutuluyan, dala niya ang bigat ng bawat salitang binitiwan nito. Hindi na ako masaya. Lumayas ka. Ako ang nagbabayad dito. Paulit-ulit, parang sirang plaka. Sa bawat pag-ulit, parang tinatanggalan siya ng bahagi ng pagkatao. Kinabukasan, araw ng linggo. Maaga siya nagbihis. Puting blouse, maayos na palda at pulidong ayos ng buhok. Hindi dahil may lakad siya, kundi dahil gusto niyang huminga. Matagal niya nang hindi nagagawa yon. Bit-bit ang rosaryo, naglakad sila papunta sa simbahan. Baka sakaling sa harap ng Diyos, makahanap siya ng sagot. Pagpasok sa loob, amoy ng kandila, ang bulungan ng mga dasal, ang tila payapang himig ng organ, ang sumalubong sa kanya. Lahat ng yon ay tila humahaplos sa kanyang puso. Umupo siya sa hulihang bahagi, inunat ang mga daliri sa bangko at pumikit. Panginoon, bulong niya. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Ginawa ko naman ang lahat, di ba? Minahal ko siya ng totoo. Pinili ko siya sa bawat pagkakataon, sa araw-araw. Pero bakit parang hindi sapat? Mabagal gumapang ang luha sa mata niya. At sa gitna ng katahimikan, ang dasal niya'y naging hikbi na. Bigyan niyo lang po ako ng lakas. Hindi ko hinihinging bumalik siya. Ang gusto ko lang, yung kapayapaan na matagal niyo nang tinanggal sa buhay ko. Habang pinupunasan ng luha, napalingon siya sa kanan. At doon siya natigilan. Sa may unahang bahagi ng simbahan, ilang bangko lang ang pagitan ay may 2 taong pamilyar. Naroon si Jonas kasama si Clarice. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Magkatabi, nagdarasal na tila walang ginawang mali sa mundo. Umakbay pa si Jonas sabay halik kay Clarice. At sa sandaling yon, parang binuhusan ng apoy ang puso ni Mira. Nanlaki ang mga mata niya. Nanigas sa kinauupuan. Hindi siya agad nakagalaw, pero ramdam niya ang panginginig ng katawan. Parang lahat ng sakit, galit at pagtitimpi ay sabay-sabay na sumiklab. Bago pa man siya makapag-isip, tumayo siya. Buti na lang at tapos na ang misa. Pero may mga anunsyo pa. Dahan-dahan hanggang sa marinig ng mga tao ang tunog ng takong niya sa marmol na sahig. 1, 2, 3. Bawat hakbang ay parang hampas ng puso niyang binabali. Pagdating sa gitna, sa mismong gitna ng misa, nagsalita siya. Malakas, malinaw, at walang takot. Naniniwala ka pala sa Diyos? Tumigil ang pari. Lahat ng tao ay napatingin. May mga napataas ang kilay at kumunot ang noo. Ang boses niya, bagamat nanginginig ay may bigat ng taong matagal nang niloko. Kung naniniwala ka,
Paano mo naatim na lokohin ng misis mo? Paano mo nagawang mga bet? Bulyaw ni Mira. Tahimik ang buong simbahan. Para bang tumigil ang hangin, ramdam ang tensyon. Si Jonas na palingon, nanlaki ang mga mata. Si Clarice agad inalis ang kamay, nanginginig at namumutla. Mira, mahinang sabi ni Jonas, halos pabulong. Hindi dito, please. Bakit? Mabilis na sagot ni Mira, halos pasigaw. Dito ka naman nagsisinungaling ah. Ngayon, di ba? Sa harap ng Diyos, sa harap ng mga taong ginagawang saksi ang langit sa mga pangako. Mira, kalma lang. Pag-usapan natin to sa labas. Pilit at mahinahon na sabi ni Jonas, pero halata sa boses ang kaba. Sa labas? Tumaas palalo ang boses ni Mira. Ilang beses na kitang kinausap sa loob ng bahay natin, pero pinalayas mo ako. Itinapon mo ako sa labas. Lahat ng damdaming tinitimpi, lahat ng gabing iniyak. Ngayon, sabay-sabay na bumuluwak, parang bagyong matagal nang pinipigil. Tumalikod si Clarice, parang gustong lumubog sa upuan. Ngunit bago pa ito makaalis, hinawakan ni Mira ang braso niya. Alam mo namang may asawa na siya, di ba? Alam mong ako yun. Sigaw niya rito sa nanginginig na boses. Tahimik si Clarice at walang masabi. Alam mo, sagot ni Mira. At mas pinili mong sakta ng babaeng tinanggap ka bilang kapitbahay. Napatungo si Clarice at nagsimula ng umiyak. Ngunit walang awa si Mira sa mga sandaling yon. Hindi dahil galit siya, kundi dahil sa unang pagkakataon, kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Lumapit siya kay Jonas, diretso ang tingin. Ngayon ko naiintindihan kung bakit hindi ka na masaya. Sabi niya, mahinahon pero matalim ang boses. Hindi pala ako ang kulungan mo, Jonas. Ako palang salamin mo at hindi mo kayang makita kung gaano ka kababa ngayon. Tahimik si Jonas at hindi makatingin. Maraming mata ang lumingon sa kanila. May mga bulungan, ngunit wala nang pakialam si Mira. Tumalikod siya, mabigat ang hakbang, pero matatag ang tindig. Habang palabas ng simbahan, huminto siya sandali sa may pinto at tiningnan ang krus sa itaas. Patawad, Lord, mahina niyang bulong. Hindi ko gustong maging marumi ang araw mo, pero kailangan ko na rin ipagtanggol ang sarili kong dangal. At tuluyan na siyang lumabas. Sinalubong siya ng liwanag ng araw. Mainit, matalim, pero totoo. Para bang sa unang pagkakataon, nakalabas siya sa mahabang gabi ng kasinungalingan. Pag-uwi niya sa inuupahang silid, ibinagsak niya ang bag at umupo sa sahig. Wala ng luha, wala ng galit. Tanging pagod, ngunit sa ilalim ng pagod na yon, may bagong apoy. Hindi na siyang dating Mira na tahimik at laging nagpapasensya. Hindi na rin siya ang babaeng tinitiis ang kasinungalingan para lang mapanatili ang isang wasak na tahanan. At sa unang pagkakataon, mula nang umalis siya sa bahay nila, ngumiti siya. Hindi ngiti ng tuwa kundi ng isang babaeng muling nakahanap ng lakas. Mabilis kumalat ang nangyari sa simbahan. Kinabukasan pa lang, puno na ng bulungan ang buong barangay. Sa mga tindahan, sa parlor, pati sa mga group chat ng mga kapitbahay. Iisa lang ang paksa. Ang babaeng niloko ng asawa at ang kabit na kapitbahay. Habang si Clarice ay halos hindi na lumalabas, si Mira naman ay tahimik lang sa kanto. Nagkakape sa tapat ng karinderya na parang walang nangyari. Pero sa loob niya, nag-aalab ang apoy. Hindi ng galit na marahas, kundi ng isang matinding pagnanais na ituwid ang mali. Isang gabi, habang hawak ang cellphone, nagdesisyon siya. Binuksan niyang folder ng mga larawan, ang mga ebidensya ng pagtataksil ni Jonas. Isang click lang, pinadala niya ito sa isang post sa social media. Hindi lahat ng babaeng tahimik ay mahina. Minsan, sila ang pinakamatapang pag napuno.
Ilang oras lang, libo-libo na ang mga reaksyon. Makalipas ang ilang araw, nagpunta siya sa barangay hall. Tahimik, diretso ang lakad, dala ang mga dokumento at larawan. Gusto kong maghain ng reklamo, mahinahon niyang sabi sa isang staff. Adultery. Nagtaka naman ang sekretarya. Sigurado po kayo, ma'am? Malaking kaso yan. Sigurado ako. Sagot niya ng walang alinlangan. Hindi ko gustong sirain ang buhay nila. Gusto ko lang maramdaman nila kung gaano kasakit sirain ang sa akin. Habang abala si Mira sa proseso ng reklamo, unti-unti namang bumaliktad ang mundo ni Jonas. Nagsimula ang lahat nang kumalat ang balita sa opisina. Mga bulong-bulungan, mga matang umiwas tuwing papasok siya. Si Jonas yun, di ba? Yung may asawa at may kabit na kapitbahay? Sa una, tinangkapan niyang itanggi. Pero nang lumabas ang mga larawan at reklamo, hindi niya na alam kung saan magtatago. Ilang araw lang, tinanggal siya sa projects. Ang mga kasamahan niyang dati bumabati, ngayon ay umiiwas na. Sa mga meeting, wala na siyang boses. Sa mga kliyente, sira na ang kanyang pangalan. Hanggang sa isang umaga, tinawag siya ng HR at doon tuluyang bumagsak ang lahat. Effective immediately, terminated. Sa loob ng ilang linggo, naging multo si Jonas sa sarili niyang buhay. Hindi na siya tinatanggap sa ibang kumpanya. Binabalikan ng hiya at alaala. Ang dating lalaking puno ng kumpiyansa, ngayon ay wasak, lasing sa gabi, tulala sa umaga. Nang marinig yun ni Mira, wala siyang galak, wala ring awa. Tanging katahimikan lang ang bumalot sa kanya. Hindi ko na kailangan gumanti. Ang karma niyang gagawa nun para sa kanila, mahina niyang bulong. Hindi nagpa-apekto si Mira. Sa halip na malugmok, ginamit niya ang panahon para muling bumangon. Isang gabi, nakita niya sa online ang isang program para sa women entrepreneur. Sumali siya agad. Sa simula, ilang order lang ng tinapay at kape bawat linggo. Pero dahil sa tiyaga, unti-unting lumago ang negosyo niya. Pinangalanan niya ito na Mira's Corner. Bagay sa'yo, sabi ng kaibigan niyang si Luz habang inaamoy ang bagong lutong tinapay. Parang lugar na laging may kwento, ngumiti si Mira. Oo, kasi kahit saan ako magpunta, gusto kong may sulok pa rin akong babalikan. Yung sarili kong lugar kung saan ako nagsimula ulit. Isang hapon, narinig niya ang usapan ng dalawang kapitbahay. Kawawa si Clarice, iniwan na raw ni Jonas. Talaga? Akala ko ba sila na? Hindi, wala na daw trabaho yung lalaki. Tahimik lang si Mira. Walang ngiti, wala ring galit. Isang gabi, habang nagbibilang siya ng benta, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, naroon si Jonas. Payat, magulo ang buhok at halatang lasing. Mira, mahinang sabi nito. Patawarin mo na ako. Tahimik lang siya at tinitigan ang dating asawa. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Nagkamali lang ako. Jonas, lahat ng maling ginagawa, sinasadyang piliin. Lumapit si Jonas, hinawakan ang kanyang kamay. Babalik ako. Ayusin ko ang lahat. Pero hinawi ni Mira ang kamay nito. Kalmado pero matatag. Hindi mo na kailangan bumalik. Kasi yung babae na iniwan mo, wala na, Jonas. Anong ibig mong sabihin? Yung Mira na kilala mo dati, yung tahimik, yung todo alaga sa'yo kahit wala kang oras, naglaho na siya sa gabi na pinaalis mo. Hindi agad nakasagot si Jonas. Tumitig ito sa kanya at sa unang pagkakataon, tila naramdaman nito kung gaano kabigat ang ginawa niyang kasalanan. Mira, patawad. Mahinang sabi nito kasabay ng pagtulo ng luha. Ngunit ngumiti lang si Mira. Hindi ngiti ng pag-ibig, kundi ng isang taong natuto ng magpatawad sa sarili. Matagal na kitang napatawad, Jonas. Hindi para sa'yo pero para sa sarili ko. Ngayon, kahit gusto mong bumalik,
Tapos na ako sa pahinang yon. Sana matanggap mo na hindi na pwede. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang yon, marahan niyang isinara ang pinto. Hindi niya ito sinampal, hindi niya sinigawan. Isang marahang pagsara lang, pero yun na ang pinakamalakas na tunog ng kanyang paglaya. Kinaumagahan, nagising si Mira nang may bagong sigla. Sa bawat order ng kape at tinapay na ipinapadala niya, ramdam niya ang lakas ng mga kababaihang minsang nasaktan pero piniling bumangon. Sa bawat customer na bumabalik, parang sinasabi ng mundo, hindi natatapos sa pag-iyak ang isang kwento. Minsan, doon pa lang nagsisimula. At habang pinagmamasdan niya ang araw na sumisilip sa bintana, napangiti siya. Ang araw ng kahihiyan ay napalitan na ng araw ng tagumpay. Ang dating linggo ng kataksilan ay unti-unti nang nagiging linggo ng pagbangon. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Tahimik na ang paligid. Wala ng bulungan, wala ng pangalan niyang dinudungisan ng tsismis. Ang dating babaeng iniwan, ngayon kinikilala bilang Mira's Corner, ang babaeng bumangon mula sa pagkawasak. Maaga pa lang, gising na si Mira. Hindi na para magluto ng almusal para kay Jonas, kundi para ihanda ang mga order ng kanyang mga kliyente. Ibang kusina na ito, mas maliit pero puno ng buhay. Ang dingding na dati tahimik sa pag-iyak, ngayon ay amoy ng tinapay at kape. Ang mga kamay na dati nanginginig sa galit, ngayon ay abala sa pagmamasa ng harina at pagbabalot ng mga produkto. Habang nagtatrabaho, may isa siyang pangako na paulit-ulit na inuusal sa isip. Hindi ko na hahayaang maulit ang dati. Hindi ko na hahayaang mapalitan ng sakit ang kabutihan ko. Di nagtagal, lalong lumago ang negosyo ni Mira. Mula sa maliit na online orders ng tinapay at kape, dumami ng suki. Mga guro, estudyante at empleyado na araw-araw nang umaasa sa kanyang mga produkto. Ginamit niya ang natutunan sa business administration, maayos sa bookkeeping, matalinong pagbabudget at promo tuwing weekend. Dahil sa dami ng orders, napilitan siyang magrenta ng maliit na pwesto sa tapat ng barangay hall. Isang Sabado, habang namimili siya ng sangkap sa palengke, may nabangga siyang lalaki. "Sorry miss, ang dami ko kasing dala," sabi nito sabay ngiti. Natawa si Mira. "Ayos lang, ako rin yatang mali, hindi ako nakatingin." Nagpakilala ang lalaki bilang Leo, may-ari ng maliit na karinderya sa kabilang kanto. Maaliwalas ang mukha at may simpleng charm na hindi mapilit. "Pasensya na, para kasi to sa karinderya, kaya talagang marami," nakangiting sabi ni Leo. Ako naman para sa shop ko. Ako yung may-ari ng Mira's Corner." Yung coffee shop na may tinapay sa harap ng barangay. Ang bango ron, ikaw pala yung may-ari." Mula sa simpleng palitan ng salita, nagsimula ang pagkapalagay nila ng loob. Minsan, sabay silang umuuwi galing palengke. Minsan, dumaraan si Leo sa Mira's Corner para bumili ng kape. Pero halata namang hindi lang kape ang dahilan. "Ang sarap palaging pumasok dito," sabi ni Leo minsan habang nakasandal sa pinto. "Parang laging may bagong simula." Ngumiti si Mira. "Siguro kasi dito ko piniling maging masaya." Hindi niya agad tinawag na pag-ibig. Hindi rin siya nagpadala sa lambing. Pero sa bawat usapan, sa bawat tulong, sa bawat ngiti, ramdam niyang unti-unti na namang bumubukas ang puso niya. At isang gabi, habang sinasara niya ang shop, napatingala siya sa ilaw ng Mira's Corner. Tahimik siyang umiti. Siguro nga, darating talaga ang tamang tao kapag natutunan mo ng maging buo ng mag-isa. Sa unang taon ng Mira's Corner ay naging paboritong tambayan na sila ng mga estudyante at empleyado. Madalas ay puno ang 4 na mesa. May tawanan at amoy mantikilya at kape na bumabalot sa buong lugar. Minsan, napapaisip si Mira habang nagtitimpla ng kape
kung gaano kalayo na ang narating niya mula sa babaeng minsang iniwan sa gitna ng ulan. Hindi niya na kailangan patunayan ang sarili. Hindi rin siya nagtatanong kung bakit siya niloko. Ang sakit ay naging aral at ang luha ay naging puhunan para sa bagong buhay. Isang hapon, habang nagliligpit ng mesa, lumapit si Leo sa kanya. Alam mo, Mira, sa dami ng taong nakilala ko sa palengke at karinderya, ikaw lang yung hindi ko kailangan unawain. Kasi sa'yo, malinaw lahat kung anong sa'yo lang talaga. Natigilan si Mira, hindi niya alam kung anong isasagot. Matagal siyang tumingin sa lalaki at sa unang pagkakataon matapos ang lahat, may kakaibang tibok na bumalik sa puso niya. Hindi kagaya ng dati, mas tahimik, mas totoo. Salamat Leo, mahina niyang sabi. Pero sa ngayon, gusto ko munang maging masaya sa sarili ko. At ako naman, handang maghintay hanggat gusto mong magpahinga. Nakangiting sabi nito. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, iba na ang kwento ni na Jonas at Clarice. Matapos ang iskandalo, tuluyan ang bumagsak ang mundo nila. Nagkahiwalay sila, pero nagkabalikan din. Walang araw na hindi sila nagtatalo. Wala ka ng pera, Jonas. Anong klaseng buhay ito? Sigaw ni Clarice. Wala akong kasalanan kung tinalikuran ako ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Manghinayang sila ngayon. Kasalanan mo to. Kung hindi mo ako nilapitan nun, hindi ko sana sinirang buhay ko. Gigil na sabi ng babae. Ang bahay na dati puno ng tawanan, ngayon ay puro sigawan. Isang gabi, tuluyan ang lumaya si Clarice, bitbit ang kaunting gamit. Buong akala niya ay babalik din ito makalipas ang ilang araw, gaya ng ginagawa nito. Pero pagkatapos nun, hindi na muling nakita ni Jonas ang babae. Umuwi ng probinsya si Clarice, subalit makalipas ang ilang buwan, natuklasan niyang nagtataglay pala siya ng malubhang sakit. Ang tanging nagawa na lang niya ay umiyak at humingi ng tulong sa Diyos. Dahil hirap na siya. Samantala, mag-isang naiwan si Jonas sa maliit na inuupahan. Walang trabaho, walang kaibigan, walang dahilan para bumangon. Sa tuwing titingin siya sa salamin, ang nakikita niya ay lalaking dati punong-puno ng ambisyon, ngayon ay wasak dahil sa sariling kasalanan. Kung pwede lang sanang ibalik ang lahat, bulong niya. Minsang hawak ang lumang larawan nila ni Mira. Pero alam niyang huli na, ang nasira, hindi na muli pang mabubuo. Isang umaga, napagpasyahan ni Mira na magsimba. Matagal na mula nang huli siyang tumapak sa simbahan. At ngayon, handa na siyang humarap muli. Tahimik siya sa upuan, nakayuko at sa gitna ng pagdarasal, ay naramdaman niyang magaan na ang pakiramdam na matagal nang nawala. Paglingon niya, nakita niya si Jonas sa likuran. Payat, maputla at halos hindi niya na makilala. Pagkatapos ng misa, lumapit ito. Mira, patawad. Hindi ako humihingi ng isa pang pagkakataon. Gusto ko lang marinig mong nagsisisi ako. Halos pabulong na sabi nito. Tahimik lang si Mira. At wala na rin ang galit sa puso niya. Matagal na kitang pinatawad, Jonas. Hindi dahil deserve mo, kundi dahil deserve kong matahimik. Marahan niyang sabi dito. Tumango si Jonas, nangingilid ng luha bago tuluyang tumalikod. Habang pinagmamasdan siya ni Mira, napansin niyang wala ng bigat sa dibdib niya. Parang tuluyan ng binura ng hangin ang natitirang sakit. Pagkalabas niya ng simbahan, naroon si Leo. Sabay silang naglakad sa ilalim ng liwanag ng umaga. Sa wakas, tahimik na si Mira. Hindi dahil nakalimot, kundi dahil natuto. At habang marahan ng simoy ng hangin sa paligid nila, naramdaman niyang totoo na. Sa dulo ng bawat bagyo, laging may araw. At sa gitna ng lahat ng nawala, natagpuan niyang muli ang sarili. At ang pag-ibig na hindi kailangang hanapin dahil kusa ng dumating. Sa huli,
Napatunayan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi ang makita ang pagbagsak na nanakit sa kanya, kundi ang maramdaman ang kapayapaan dulot ng pagpapatawad at pagbangon. Dahil ang pag-ibig na totoo, una mong dapat ibigay sa sarili mo. Naranasan ni Mira ang sakit ng panlilinlang, ang mabasag ang tiwala at mawala ng direksyon. Ngunit sa halip na maghigante, pinili niyang bumangon at hanapin muli ang sarili. Hindi nagtagal, tuluyan ng napawalang bisa ang kasal nila ni Jonas. At pagkatapos nun, nag-propose si Leo at tulad ng kanilang napag-usapan ay ikinasal sila. Nabiyayaan rin sila ng mga anak at mula noon, nabuhay sila ng masaya. Punong-puno ng pagmamahal ang buong bahay. Kontento si Mira at Leo sa kanilang pagsasama. Doon, napagtanto ni Mira na ang tunay na pagmamahal, hindi pinipilit, hindi hinihingi, dahil kusang ibinibigay. At higit sa lahat, ipinagpapasalamat niya sa Diyos ang mga bagay na ibinigay sa kanya. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.